Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1126 ng One Piece. Ang daming mangyayari kaya sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa selebrasyon ng mga bida natin sa Elbap Ship. Nasabi nga nila Oimo at Kashi na ang tagal na din daw nung huling kita nila sa Water 7. Nung umalis daw sila doon, pumunta agad sila sa Little Garden para nga makita yung mga captain nila na sila Dory at Brogy. Etong si Luffy naman habang kumakain ay napasabi na ganun daw pala yung nangyari. Kahit sino daw makukuryous sa tagal daw ba ng 100 years. Sabi pa ni Oimo at Kashi na nung pagdating daw nila doon sa Little Garden, nag-aaway pa din daw itong mga captain nila. Sabi naman ni Dory at Brogy ay minsan daw nahihinto dahil nasisira daw yung mga armas nila. Sabi naman ng ibang mga giant ay sa tingin daw ba nila Oimo at Kashi ay matitigil daw yung dalawa. Kahit suntukan lang daw ang maganap, itutuloy daw nung dalawa yon. Sabi naman ni Dory at Brogy ay isa daw yung death battle kaya hindi matitigil yon. Nagtawanan na nga lang yung mga giant dito at ang mga kapitan nila. Bigla naman nagsabi si Dory na nung nangyari nga na nasira ang mga armas nila, napilit sila nung ibang giant na umalis at bumalik sa Elbap para kumuha ulit ng armas. Napatanong naman si Nami na edi naghanap daw muna sila ng armas tapos maglalaban ulit. Sabi naman nung dalawa ay oo, naglaban ulit daw sila. Sabi naman ni Nami na hay nako, bahala na daw sila doon. Sabi naman ni Usopp na hindi daw ba alam ni Nami yung dahilan kaya naglalaban yung dalawa. Ang kukulit nga ng mga to. Si Sanji naman napansin yung sobrang tapang na alak na iniinom nila. Sabi nung isang giant ay ang tawag daw doon ay Absinthe Day o the Green Fairy. Medyo hinay-hinay lang daw kasi pwede daw silang mag-hallucinate kapag nasobrahan sa pag-inom. Nako si Zoro hindi makikinig yan. Favorite niya yung alak. Tuloy-tuloy lang ang kasiyahan ng mga bida natin. Kain dito, kain doon, tawanan at kulitan. Itong mag-ama naman na si Kuma at Bonnie ay syempre masaya din. Kasi nga magkasama na ulit sila at nasabi nga dito ni Bonnie na ngayon nga daw magkasama nilang titingnan ng tatay niya ang bukang liwayway. Gandang scene. Tapos nakangiti pa si Kuma. Deserve nung mag-ama na magkaroon ulit ng bonding. Lipat tayo dito sa ibang isla naman. Nasabi na may nangyari ngang insidente 1 month ago dito sa isla ng Gartel sa New World. Ito daw kasing si Bartolomeo ay pumasok sa territory at sinunog yung flag ng Yonko na si Red Hair Shanks at nanakot pa nga daw ito. Ito na nga ang nangyari nang dumating sila Shanks, natalo nila yung Barto Club at si Bartolomeo nga ay nakaluhod na at nabugbog. Sinabi ni Shanks na maraming crew at isla nga daw ang umaasa doon sa flag niya. Kung hahayaan daw niya yung nangyari ay mawawalan daw ng tiwala yung mga tao sa kanya at yung mga kaibigan at mga kakampi niya ay tatargetin daw ng ibang mga pirata. Sabi nga ni Bartolomeo na tama daw si Shanks, patawarin na daw siya nito. Di daw sila nag-iisip at basta-basta na nga lang daw silang nanggulo doon. Nang marinig yun ni Shanks ay nakatahimik nga lang ito at yung mga tao ay nanonood pa din. Bigla naman lumapit si Hongo kay Bartolomeo at may inabot na maliit na bote. Sinabi ni Hongo na yung laman daw nung bote ay lason at dapat bago mag-isang buwan mainom na daw yun ni Luffy. Nagulat at kinabahan nga dito si Bartolomeo sa sinabi ni Hongo. Sabi pa nito na mangyayari daw, magsusuka ng dugo at sobrang sakit daw ng mangyayari sa katawan nun hanggang mamatay yung uminom. Doon din daw nila malalaman kung talagang may paki itong si Luffy kay Bartolomeo. Nag-react naman yung mga kasama ni Bartolomeo na hindi daw nila kayang gawin yun kay Luffy senpai nila. Nang marinig ni Bartolomeo lahat yon, bigla nitong kinuha yung boteng maliit at ininom yun ng walang takot. Doon na nga nagulat yung mga kasama niya at nag-alala. Tama na daw, baka mamatay daw yung boss nila. Sabi na lang ni Bartolomeo ay okay lang daw yun sa kanya. Yung Luffy senpai nga daw nila ay hindi naman uminom o pumayag sa gusto nilang mangyari na maging tagasunod sa palag ng Straw Hat. Hindi daw niya kayang idamay doon sa kalokohan niya itong si Luffy senpai niya. Hindi naman daw dapat sayangin ni Luffy yung mga mahalagang oras nito para sa kanya. Okay na daw na siya na lang ang parusahan dahil nga ang kulit daw niya. Naiyak na nga dito si Bartolomeo kasi nga hindi na nga daw niya makikita na maging isang hari ng mga pirata si Luffy. Sinayang nga lang daw niya yon na parang engot. Sila na daw ang bahala ngayon. Kita-kits na nga lang daw. Kaso nga lang ilang minuto ang nagdaan. Walang nangyari at nabusog lang si Bartolomeo. It's a prank pala. Nang matapos yung paghaharap ay hinayaan na sila ni Shanks. At syempre tumakas na sila Bartolomeo. Sabi pa nito na umalis na daw sila. Layuan daw nila. Etong sila Shanks. Sabi nung isang tauhan niya na buti na lang daw di talaga lason yun. Hindi naman daw pala mapapahamak si Luffy. Sabi naman ni Bartolomeo na akala daw niya lahat ng Yonko salbahe at brutal
brutal. Medyo mabait naman daw pala si Shanks. Doon naman sa Red Force ay nagtataka si Beckman kung bakit natatawa si Shanks. Sabi nga ni Shanks na ang saya lang daw makita na sobrang loyal daw nung Bartholomew kay Luffy. Kaso natigil ang usapan nila nang pinatabi ni Yasop si Shanks at sinabi nito na kailangan daw nilang turuan ng leksyon yung mga yon. At ayun, inatake nga ni Yasop ng sunod-sunod yung going Luffy Senpai ni Bartholomew at nawasak nga ito. Hindi nga natukoy kung nakaligtas ang Barto Club o nasa na sila. Lipat ulit tayo, dito naman tayo sa Chinosu. Itong si Blackbeard nga ay nakabalik na at pinagalitan nga niya yung mga kasama niya dahil sa pagpapatakas nila kay Kobe at sa nangyari sa isla niya. Ano daw bang ginagawa nitong si Pizarro? Hindi daw ba nito alam na yung Road Poneglyph ay hindi na sikreto ngayon at nakakalat na daw ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon nga daw ay yung mga Yonko ay nag-aagawan na sa mga kopya nun para nga makarating sa Last Island. Akala daw ba nito na yung Marines ay manonood lang? Hindi daw sila mananalo kung hindi daw sila magre-ready para doon sa gera na magaganap. Si Kobe nga daw ay alas nila para umangat tapos biglang sasabihin ni Pizarro na nakawala yun. Dito na nga nag-sorry si Pizarro kay Teach at hindi daw kasi madali yung nangyari. Sabi pa ni Teach na pati nga daw si Moria hinayaan daw nilang makawala. Sa labas nga nung HQ nila Teach ay itong si San Juan Wolf ay inaayos nga yung mga building na nasira buhat nung laban nila kay Garp. Ayos ng ayos ito pero nababangga nga ng katawan niya yung mga building at nasisira ulit ang kulit. Bigla naman sumigaw yung ibang mga pirata at tinawag nga nila si Teach. Sabi ng mga to na ready na daw sila para nga dun sa gera at kuhanin na nga daw nila yung One Piece dahil si Teach lang daw ang karapat dapat na makakuha nun. Medyo kumalma na nga si Teach dito dahil buti na nga lang daw mataas pa rin yung moral ng mga tauhan niya at advantage daw nila yung ganon. Sabihin na daw ni Kusan yung balita nito. Nakatakas daw si Kobe pero sabi ni Kusan na ayun nga nakuha nila si Garp at natuwa nga si Teach nang marinig yun. Mas gumanda pa nga daw yung nangyari. Sabi nga ni Kusan na sa totoo lang daw dapat papatayin niya na si Garp kaso nakaligtas daw at makikita nga natin si Garp na nakabenda yung katawan at nakatali nga ito ng kadena na parang nahahawig sa nangyari kay Ace pero ang mahalaga buhay pa si Garp. Sabi naman ni Teach na wag na nga daw mag-alala si Kusan, okay lang daw yon. Saka mahirap daw talaga patumbayin si Garp. Alam ng lahat yan. Bigla namang sumigaw si Burgess na mukhang umaayon daw sa kanila yung swerte ngayon. Sabi naman ni Teach na oo nga daw, nasa kanila din daw itong tatlong matang babae na si Pudding. Nasa na daw ba si Lapit? Tawagan daw nila. Sa kabilang linya, si Lapit nga ay nasa isang HQ ng Marines. Malapit ito sa Marijoa. Sinagot na nga ni Lapit yung tawag. Natanong nga ni Teach kung ano na daw ang ginagawa ng mga revolutionary. Sabi nga ni Lapit na mukhang epektibo daw yung mga ginagawa ng mga yon dahil yung mga bondola daw ay lagi na lang nasisira. Kapag may paakyat na supplies pataas, yung lahat daw kasi ng mga supplies na nanggagaling sa ibang mga bansa ay naaharang din daw kahit na nga daw tulungan ito ng mga Marines para nga masecure yung mga pagkain. Hindi daw nila mapigilan yung mga sumasabotahe sa bondola at bumabagsak lang daw yun. Mukhang yung mga Celestial Dragon ay talagang magugutom. Akala daw niya hindi gagana yung ginagawa ng mga yon pero mukhang lumalala na daw yung nangyayari doon. Natawa nga si Teach at sinabi nito na hindi daw yung panahon para manood lang, dapat gumawa daw sila ng paraan. Ihanda na daw niya. Sumunod naman sila Pitch sa utos. Sa di kalayuan, bigla naman tinawag ni Debon si Pizarro at buhatin daw sila papunta sa isla. Sabi naman ni Pizarro na lagi na lang daw istorbo itong sila Debon. Alam naman daw niyang injured siya. Andito nga din si Caribou na takot dahil nga nakita niya si Pizarro. Halimaw daw ba yun? Sinabihan na lang siya nila Debon na tumahimik daw itong si Caribou. Lipat ulit tayo. Dito naman tayo sa mga bida natin. 2 araw na nga daw ang nagdaan pagkatapos maglayag ng mga giant papunta sa Elbap. May nangyari nga. Hindi nga daw maintindihan ng mga ito na ang bilis daw ng paglalayag nila pero hindi pa din daw sila nakakarating sa Elbap. Sumigaw nga sila Dory at Brogy kung ano ang nangyari. Nakatulog daw ba sila? Sabi nga ni Brook na nawawala daw yung Sunny. Kailangan daw nilang mahanap yon. Si Robin nanakot na naman. Baka daw kinain daw ng malaking isda yung Sunny. Nag-react nga doon si Frankie na yan na naman daw si Robin. Baka nga maging totoo daw yan kasi yung mga isda sa paligid nila ay higante. Hinahanap na nga nilang lahat si Luffy. At ito na nga, may gumising nga kay Nami. At makikita natin dito na iba na yung suot ni Nami. Parang nakapang Viking costume na siya at may espada pa sa likod. Nagtataka nga dito si Nami kung nasan siya at marami daw ba siyang nainom. Nang makabangon na nga siya ay nakita niya na iba na yung paligid. Parang pakastilyo yung itsura. At yung sahig nito ay parang Lego. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit nang nakita natin at ito na. Umpisa na ng Elbap arc. Nakauwi na din si Teach at bubuo na sila ng plano para mahanap yung Road Poneglyph. At ano kaya ang nangyari kay Luffy at sa Sunny? At nasan kaya si Nami? Marami pa ang mangyayari. Abangan natin
natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now.